nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Obet. Tuluyan naman nang nalusaw ang bagyong Neneng na nasa labas din ng bansa. Pero may isa pang bagyo na binabantayan. Alamin natin ang update sa lagay ng panahon kasama si Pagasa Weather Specialist, Benny Estareja. Magandang tanghali sa iyo, Benny. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl. Unahin natin itong bagyong Obet na nakalabas na ng bansa. So ito ba wala ng epekto sa ating hanging habagat? Meron po, ito yung humihila or humahatak po sa ngayon ng southwest monsoon at posibleng magpalakas in the coming days nitong hanging habagat. So yung mga pag-ulan natin na na-experience, for example, dito sa may Zambales and Bataan, ay dahil po yan sa paghila nitong si Bagyong Obet at posibleng ngang mas dumami pa yung mga lugar at mas lumakas pa yung mga ulang hahatakin nito or palalakasin nito pagsapit po ng Thursday hanggang Saturday. Kahit na malayo na ang bagyong ito? Yes, ang projection po kasi nitong si Bagyong Saudel ay moving westward po to west-northwest. So hindi naman siya nalalayo talaga sa ating par po hanggang sa araw po ng Friday. At dito sa may East China siya nakalocate po, no? At nandyan nga yung chance po na may mga nakabuntot or parang yung buntot nito ay may mabuo ng mga panibagong weather disturbances. Sabi mo nga, Benny, ay kailangan natin maghanda starting Thursday to Saturday. Kung mas magiging enhanced or active dito ang ating hanging habagat. So anong mga probinsya, anong mga lugar ang dapat maghanda? Yung mga nasa western sections pa rin po ng Luzon, ang posibleng magkaroon nga ng mga significant na mga ulan. Ito yung mga madalas po ng malalakas na bugso ng habagat, particularly dito sa may La Union, Benguet, Pangasinan, gayon din po ang Zambales pa rin, Bataan, Tarlac, Pampanga, down to Occidental Mindoro. Yan po ay from Thursday, possibly hanggang sa Saturday nga. At yung mga nearby na mga municipalities and cities po ay posibleng magkaroon din ng mga malalakas na ulan. Tayo dito sa Metro Manila, mahahagip pa rin ba tayo ng hanging habagat? Yes, mararamdaman din po natin yung karagdagang mga pag-ulan, pagsapit po ng Huwebes, lalo na po sa mga araw ng Biyernes at Sabado. So may mga occasional na malalakas po na mga pag-ulan posible over Metro Manila, ganyan din yung mga nearby provinces dito sa may Bulacan, Rizal, Cavite, and then down to some parts pa of Laguna and Batangas. Cavite, Batangas. Alright. At Laguna, no? Kasama rin. Apo. Okay. Yung isa pang bagyo na nasa labas ng PAR, papasok din ba ito sa loob ng PAR? At ano ang magiging epekto nito sa atin? Pilandok, kung sakaling magkakaroon ng local name. Sa ngayon po, itong si Tropical Depression na may international name na Atsani ay posibleng lumapit or bumuntod dito kay Bagyong Saudel. No? Nasa layo itong 1,705 kilometers east of extreme northern Luzon. Pero yung trend po kasi nitong si Bagyong Ansani simula po kahapon ay weakening. So kung nag-start po siya sa a tropical storm kahapon ng umaga at ngayon ay tropical depression, maaring bukas ay low pressure area na lamang po ito at maging bahagi na lamang nitong trough or yung buntot nga ni Bagyong Saudel, kaya wala naman tayong nakikitang threat talaga, no? At maliit ang chance na magkakaroon tayo ng pilandok agad-agad. So hindi very low yung chance na papasok ito sa PAR. Maaring pumasok as LPA po or cloud cluster na lang. Okay. Yan yung ating magiging panahon. So magiging maulan over the weekend. May iba pa ba kayong sama ng panahon or nakikitang posibleng mamuulit na weather system? Yes po, meron tayong mga nakikita na posibleng mabuo na weather systems along the line po nitong dinadaanan ng mga bagyo talaga typically in the past few days. Itong sa may northern part of Philippine Sea, maaaring may mabuo dyan ng mga low pressure areas and eventually magiging bagyo. That is for next week. So ito yung magti-trigger pa rin po ng southwest monsoon at either maghihila po sila ng habagat or magpapalakas ng habagat dito sa Luzon at western section of Visayas. So lagi pong tumutok sa ating mga updates. Sa may Pacific Ocean, may binabantayan ba kayo? At the moment po, wala naman. Okay. Bali, ang minomonitor natin talaga sa ngayon yung mga malalapit sa ating PAR.
So, okay, balikan ko lamang. Tomorrow is only Wednesday, so maganda-ganda pa ang ating panahon. Talagang ang paghahandaan po natin ay Huwebes hanggang tuloy-tuloy na hanggang weekend. Yes po, ang Huwebes is mainly ito pa rin mga Zambales, Bataan, tapos Pangasinan, La Union, Benguet, pero possibly Friday and Saturday po dyan na mas dadami yung mga uulanin lugar dito sa Luzon. Punta naman tayo sa mga kapatid natin sa Mindanao. Marami rin nagsasabi na mainit ang panahon at binabantayan yung heat index. Ano ang panahon nila? Bali sa mga kababayan po natin sa Mindanao, magpapatuloy pa rin yung mainit na panahon because hindi nga po doon umaabot ang hanging habagat. So hindi sila masyadong naaambunan or nauulanan talaga, no? Kaya aasahan pa rin po yung mga dangerous levels of heat index natin between 42 to 45 degrees Celsius sa may Zamboanga City, Dipolog, gayon din sa may Butuan, Surigao City, and Hinatuan at yung mga nearby municipalities din po affected ng mainit at maalinsangang panahon. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist Benny Estareja.